Mapagpalang araw Sir Seth at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jessa, taga Santiago City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong mga panahong lumipat kami sa probinsya ng mga magulang ko. Sa pagkakatanda ko ay mga nasa dekada 90 mahigit yan nangyari. Dahil sa hirap ng buhay sa syudad ay napagdesisyonan ng aking mga magulang na umuwi kami sa probinsya ng aking ina, sa Nueva Vizcaya. Ipinagbili ng mga magulang ko ang aming bahay at ang ibang mga kagamitan para may gagamitin kami pagdating sa probinsya ng aking ina. Hindi naman nagtagal ay naibenta naman nila mga hindi na namin kakailangang gamit papauwi sa probinsya. Tapos ka na bang mag-impake ng mga gamit mo, anak? Malapit na ba ako matapos, tay? Anong oras po ba tayo aalis? Mamaya, 2:00 ng hapon, babiyahin na tayo. Tay, hindi na po ba talaga tayo babalik dito? Labag sa kalooban ko ang umuwi sa probinsya ng aking ina. Ewan ko ba pero iisipin ko pa lamang na nasa probinsya na kami ng nanay ko. Parang napakabigat na. Kaya naman ilang beses ko pang kinumbinsi ang mga magulang kong bumalik kami sa syudad kapag medyo nakakaluwag na kami. Hindi na tayo babalik, anak. Doon na tayo maninirahan sa probinsya ng nanay mo. Ganun po ba? Alam mo kasi, anak, mahirap yung buhay natin dito. Kailangan may pera tayo palagi para mabuhay dahil kung wala ba, mamamatay tayong dilat ang mga mata. Pero kung probinsya, nako, kung mabubuhay tayo kahit wala tayong hawak na malaking pera doon, makakakain ng sariwang pagkain. Kaya sana, anak, maintindihan mo kami ng nanay mo. Ano ba kayo, tay? Siyempre, naiintindihan ko po kayo. Salamat yung ganun. O siya, sige na. Bilisan mo na mag-impake diyan para matapos ka na kaagad. Pagsapit ng hapon ay pumunta na kami sa terminal ng bus, papunta sa probinsya. Makalipas sa mahabang oras na pagbabiyahe, nakarating na rin kami sa probinsya ng aking ina. Masaya naman kaming sinalubong nila Lolo Fredo at Lola Rosita pagdating sa bahay nila noon. Mabuti naman at naisip niyo kaming dalawin dito. Opo, tsaka napagpasya na rin po namin na dito sana manirahan. Abay, ayos na ayos lang sa amin yan kung gusto ninyo. Pero dito simple lang yung buhay . Hindi kagaya sa syudad na maraming tao at doon lahat ng mga bilihin. Hindi naman yun problema sa amin, Nay. Tsaka marunong po kaming magbungkal ng lupa kahit papano. Mabuti naman kung ganon. Matapos naming kumain ay pumasok na ako sa aking magiging kwarto at nagpahinga na muna. Dahil siguro sa layo ng binyahe namin ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako noon. Nagising na lang ako nang marinig kong malakas ang katok sa labas ng silid ko. Apo, gising ka na ba? Opo la. Halika na sa kusina at kumain na tayo. Opo, sige ho. Sunod na ako. Nang tingnan ko naman ang aking relo ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong 7:00 na pala ng gabi noon. Nagmamadali na nga akong lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina. Naabutan ko naman silang mag-uumpisa ng kumain. Magandang gabi po. Magandang gabi naman sa iyo, apo. Halika na, kumain na tayo. Habang kumakain kami ng hapunan, nagtanong si Lolo Pedro kung anong taon na sa susunod na pasukan. Sinabi ko naman sa kanyang nasa ika-4 na sekundarya na ako. Ganun. Dito ka nalang mag-aral sa darating na pasukan . Meron naman ditong eskwelahan at medyo malapit lang. Marami pang bagay na pagkwentuhan namin habang kumakain. Matapos kumain ay tinulungan ko na si Lola Rosita na maglinis ng kusina. Alam mo ba, apo, dito sa baryo natin pagsapit pa lang ng 6:00 o 7:00 ng gabi, nasa loob na ng kanya-kanyang bahay ang lahat ng mga naninirahan. Nagtatakang tiningnan ko ang lola ko at tinanong kung bakit ganon. Himpit na natatawa ang lola ko at nagwikang, hindi naman ganon kaaga ko magpahinga, kundi talagang may iniiwasan at kinatatakutan lamang ang mga tao sa kanila noon. Kinatatakutan? Ano naman po yun? Magsasalita na sana si Lola Rosita nang biglang pumasok sa kusina si Lolo. Nilapitan si Lola at kinausap. Kaya naman natigil ang usapan naming dalawa.
Ay siya apo, pumanik ka na sa silid mo at kami na ni Lolo Fredo mo ang mag-aasikaso dito. Alam naming napagod ka sa biyahe kaya sige na, pumunta ka na sa silid mo. Sasabihin ko sana sa kanyang mamaya na ako pupunta sa kwarto ko at ituloy niya na ang kwentuhan namin. Pero agarang naman nagsalita si Lolo Fredo. Nagwika itong pumunta na ako sa silid at dahil mamaya-maya lang ay papasok na din sila sa kwarto nila. Sa pagdaan ng mga oras ay nagpabaling-baling lamang ako sa higaan. Hindi na ako dinadalaw ng antok nun. Mahaba-haba ang tulog ko kanina. Mga bandang 11:00 na ng gabi ay nakarinig ako ng sigaw ng babae. Para bang sinasaktan yon. Dali-dali akong napaupo sa higaan para mapakinggan ng mabuti ang ingay na narinig ko. Nang makaupo na ako ay hindi ko na ulit narinig ang sigaw na yon. Kaya't napapailing na lamang ako at inisip na guni-guni ko lamang ang naririnig kanina. Noong akmang hihiga na sana ako ay muli ko na namang narinig ang sigaw ng babae. At sa pagkakataong yon ay sunod-sunod ng sigaw ang nadinig ko. Kaya naman ay dahan-dahan na akong bumaba sa higaan para sumilip sa bintana. Nang sa ganoon ay makita ko kung ano ang nangyari sa labas at sino ang babaeng sumisigaw. Nang makasilip na ako sa siwang, wala naman akong makita kundi purong kadiliman lang. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kaba habang nakasilip sa bintana nun. Pakiwari ko ay parang may kung sino ang nagbigay sa akin ng babalang umalis mula sa pagkakasilip sa bintana. Napabuntong hininga na lamang ako at ipinagsawalang bahala ko na lamang ang narinig kong ingay kanina. At bumalik na lamang ako sa higaan at natulog na. Kinabukasan pagkagising ko, dumiretso na ako sa kusina. Nakita ko si Lola na nagsasaing. Nakangiting binati ko ito ng magandang umaga. Apo, ayos ka lang ba? Opo la, bakit niyo po natanong? Napapansin ko kasing habang nagtitimpla ako ng kape, parang malalim yung iniisip mo. May problema ba? Hindi ka ba gaanong nakatulog kagabi? La, may gusto sana akong itanong sa inyo eh. Ano yon? Kagabi po, may narinig akong sigaw ng babae na parang sinasaktan. Napatigil si Lola Rosita sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin noon. Sa pagkakataong yon ay ako naman ang nagtanong sa kanya kung may problema ba. Kakaiba kasi ang titig na pinukol niya sa akin. Wala naman apo. Naisambit ko na lamang sa isipan ko kung saan galing ang narinig kong sigaw ng babae. Kahit anong silip ko kasi kagabi ay wala talaga akong makitang babae o kaya hindi ko matukoy-tukoy kung saan nanggagaling ang sigaw na yon. Baka nagkakamali ka lang ng dinig apo. Baka tahol lang ng aso dyan sa kabilang bahay ang narinig mo. Pero la, mukhang hindi naman po yung tahol ng aso. Talaga pong boses ng babaeng umiiyak eh. Sumisigaw. Naku naman apo, sigurado ako nagkamali ka lang ng pandinig. Baka tahol lang yon. Kaya wag mo nang isipin yon ha. Hindi na lamang ako sumagot sa sinabi ni Lola. Pero sa totoo lang, naging palaisipan sa akin kung ano nga ba talagang narinig ko. Hindi ako kumbinsido sa sinasabi ni Lola. Dahil sa nakinikinita kong parang hindi nagsasabi ng totoo si Lola noon at parang may tinatago siyang lihim. Napansin ko ring magmula nang sabihin ko sa kanyang may narinig akong ingay kagabi ay tila ba natataranta na siya sa ginagawa at kamuntikan pang natapon ang gatang ilalagay niya sa gulay na lulutuin pa lang. La, tulungan ko na po kayo dyan. Tanging pagtango lamang ang naging tugon niya. Habang tinutulungan ko na nga siyang magluto ng agahan, panay ang pagbuntong hininga nito. Nang matapos na kaming magluto, inutusan niya akong tawagin ko na raw ang mga magulang ko sa labas ng bahay. Kakain na ng agahan nun. Tumango naman ako at pinuntahan na nga mga magulang ko sa labas. Nay, kakain na daw po ng agahan. Wika ko sa aking ina. Saglit niya lang akong nilingon at tinanguan at muli na naman silang nag-usap sa kapitbahay. Seryoso lamang sa pag-uusap ang dalawa
At nung akmang babalik na sana ako sa loob ng bahay nun, narinig kong nagwika ang matandang babaeng kausap ni nanay patungkol sa umiiyak na babae kagabi. Bala ko sanang pakinggan ang usapan nila pero tinawag naman ako ni Lola, kaya't hindi ko na tinuloy pa. Anak, gusto mo bang sumama sa amin mamaya? Tanong ng aking ina. Saan po? Sa bukid. Mamimitas tayo ng kamatis para may maibenta si tatay bukas sa bayan. Wala sa loob na tumango ako. Dahil sa magpasa hanggang nun, ay hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko yung tungkol sa babae. Nang matapos na kaming kumain ay naganda na kaming pumunta sa bukid. Narating naman namin ito makalipas ang ilang sandali. Nagsimula na kaming mamitas ng kamatis na pananim ni Lolo Fredo. Sa pagdaan ng mga oras habang namimitas kami ay hindi ako mapakali. Pakiramdam ko ay parang may mga mata na nakatingin sa akin noon. Pasimple akong tumingin sa paligid at hinanap ang mga matang nakatitig. Pero nakailang beses na akong nagpalinga-linga. Wala akong makita. Sa buong maghapong yun ay hindi ako mapakali. Mabuti na lang at hindi nahalata ng mga kasama ko. Pagsapit ng ika-3 ng hapon ay tinawag ako ng aking ina at pinatigil niya na ako sa ginagawa. Magpahinga muna tayo anak. Halika dito, magmerienda ka. Nang naglakad na ako papalapit sa nanay ko, sa hindi sinasadya ay napadako ang paningin ko sa may dulo ng taniman ng mga kamatis noon. Nakita ko doon ang isang lalaking nakatingin sa gawi ko. Nanlilisik ang mga mata na parabang balak niya na akong lamunin ng buo. Anak, sino bang tinitingnan mo dyan? Nagulat at napaiktad pa ako nang marinig ko ang tanong niya. Hindi ko man lang napansing nakalapit na pala si nanay sa pinagpipwestuhan ng mga magulang ko noon. Kako, sino yung tinitingnan mo dyan? Kulang na lang mabali ang leeg mo dyan ah. Nay, sino po yung lalaking yun? Tiningnan ng aking inang gawi kung saan ako nakaturo at tinitigan niya yung maigi. Nung hindi niya mamukhaan ng lalaki ay kinalabit niya si Lolo Fredo at tinanong kung kilala niya ba umano ang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Hindi. Baka taga-kabilang baryo at napadaan lang dito. Tugon naman ni Lolo. Inabutan na ako ni nanay ng merienda kaya naman nawaglit ng atensyon ko sa lalaki. Makaraan ng ilang minuto habang nagkikwentuhan ng mga magulang ko at ang lolo at lola ko. May namataan naman akong babae. Habang pinagmamasdan ko ang babae ay gandang-ganda ko sa kanya. Pakiwari ko ay siya na ang pinakamagandang babaeng nakita ko noon. Hindi nakakasawang pagmasdan ng mukha niyang binagayan pa ng mahabang buhok na umabot hanggang bewang. Nakasuot din ito ng pulang bestida na parabang may pupuntahan siyang kasiyahan. Ang ipinagtataka ko ay papanong napadpad ang babaeng nakabistidang yun sa bukid ni Lolo. Gayong may kalayuan ang bukid na yon. Maya-maya pa, ganun na lamang ang galak ko nang makita ko siyang initian niya ako. Kung hindi pa tinapik ng nanay ko ang balikat ko ay hindi maaalis ang pagkakatitig ko sa babaeng yon. Saglit na tiningnan ko ang aking ina at noong ibalik ko ang tingin sa babae, wala na ito sa kinatatayuan. Saglit pang hinanap ng mga mata ko ang babae kung saan na siya nagpunta. Pero nakailang beses na siyang hinagilap ng mga mata ko noon. Hindi ko ito mahanap-hanap. Simula kagabi ay kung ano-ano na ang kababalagang napapansin ko. Sa isip-isip ko pa nga ng mga oras na yon, nasisiraan na yata ako ng ulo. Dahil sa kagabi lang ay nakarinig ako ng iyak ng babae. Tapos ngayon naman ay may nakita akong babaeng maganda pero bigla na lamang nawala na parang bula. Napaka-imposibleng maglaho na lamang bigla ng babaeng yon. Hanggang sa pag-uwi nga namin ay laman pa rin ang isipan ko ang babae. Na mga sandaling yon ay naisip kong baka engkanto ito, hindi tao. Kung ano-ano na lamang ang kababalagang sumasagi sa isipan ko noon. Nagulat naman ako nang biglang magsalita si Lolo Pedro mula sa likuran ko. Tinanong niya ako kung may problema ba umano. Kanina niya pa kasi ako napapansing tila ba may bumabagabag sa isipan ko noon. Lo,
Kagabi pa may narinig ako ng sigaw ng babae. Hindi ko alam kung saan nagmumula. Wika ako nun at hindi na sinabi ang tungkol sa babaeng nakapulang nakita ko sa bukid. Kung sakaling makarinig ka ulit ng iyak o sigaw ng babae, apo, huwag mo na lang pansinin at huwag kang lalabas na bahay, ha? Saad ni Lolo. At napansin kong tila ayaw niyang pag-usapan ng tungkol doon. Bakit, Lo? Basta, sundin mo na lang, ha, sinasabi ko, apo. Hindi na ako nakapagtanong pa o nakapagsalita gawa ng sumama ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin noon. Mapait na rin ang panlasa ko at wala akong ganang kumain. Kinagabihan ay hindi ako nakapaghapunan dahil sa hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko. Kahit na nilutuan na nila ako ng lugaw para lang makakain, ay hindi pa rin yun tinatanggap ng sikmura ko. Mataas na rin ang lagnat ko ng mga sandaling yon, kung kaya't naalarma na mga magulang ko. Simulat sa pulay sakitin ako, Sir Seth. At kapag nagkakasakit ako o kaya'y nilalagnat, kinukumbulsyon kagad ako sa sobrang taas ng lagnat nun. Kaya naman hindi mapalagay ang mga magulang ko oras na nagkakasakit talaga ako. Nag-aalala naman si Lolo Fredo at Lola Rosita. Sa kadahilan ng nasa karatig barangay pa umano ang manggagamot na kilala nila. Kung itatakbo naman daw ako sa ospital at aabutin kami ng 5 oras noon. Idagdag pang maghanap pa umano sila ng maaarkilahang sasakyan na pagdadalan sa akin papunta sa bayan. Maluwa-luwa na ako ng mga oras na yon. Kumikirot ang ulo ko, parang mabibiyak. Nanghihina na rin ako dahil panay na ang pagsusok ako sa hindi mawaring dahilan. Panay naman ang paggapuap ni nanay sa likuran ko kapag nakakaramdam na naman ako ng pagsusuka. Ano ba yung nangyari sa'yo, anak? Ano ba kasi nakain mo kanina at bigla ka nilang nagkasakit at nagsusuka? Sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanyang wala naman akong kinain kanina, kundi yung meriendang inabot niya lang. Napabuntong hininga na lamang si nanay at hindi na alam ang gagawin. Panay ang pagpunas niya ng basang labakara sa noo ko para kahit papano bumaba ng bahagya ang lagnat ko. Ilang oras ang nakalipas. Patuloy pa rin ito sa pagtaas nun. Nay, ano kaya kung dalhin na natin sa paggamutan yung anak ko? Sa tingin ko hindi na maganda to eh. Wika ni nanay sa kanyang ina. Kahit na mataas ang lagnat ko at sobrang sama na ng pakiramdam ko ng gabing yon. Nasa tamang wisyo pa naman ako. Alam ko ang nangyayari sa paligid. Nang marinig ko ang sinabi ng aking ina ay pinigilan ko sila. Gawa ng anong oras na at tiyak ako mahihirapan silang maghanap ng mag-aarkilang sasakyan. At dahil tulog na mga tao nun, makakaistorbo pa sila sa mga namamahinga na. Hindi nila pinakinggan ang sinabi ko. Bit-bit ang itak ay lumabas ng bahay si Lolo Fredo at si Tatay para puntahan ang kumpare ni Lolo na may tricycle. Ilang minutong nakalipas, hindi nakabalik sina Lolo at Tatay. Kita ko naman sa mukha ni Lola Rosita ang labis na pag-aalala. Panay ang palakad-lakad nito at hindi mapakali. Nay, tumigil na nga kayo sa kakalakad niyo. Nahihilo ako sa iyo eh. Sibo no bang por Diyos por Santo ang hindi mag-aalala, Elena? Gayo yung tatay mo at ang asawa mo ay nasa labas ng bahay ng ganitong oras. Wala naman sigurong mangyari masama sa kanila, Nay. Tsaka kilala naman ni tatay yung mga tao dito sa baryo, kaya anong ipinag-aalala mo? Wala kang alam, Elena. Matagal ka nang wala dito sa baryo, kaya wala kang alam sa mga nangyayaring kababalagan sa lugar na ito. Diyos mio naman, Nay. Sa tinagal-tagal na nating naninirahan dito, dito na rin ako lumaki. Wala naman akong nababalitaan o nararanasang kababalagan noon. Guni-guni niyo lang yan. Hindi naman sumagot si Lola Rosita sa sinabi ng aking ina. Umupo na lamang ito at hinintay ang pagdating ni Lolo Fredo at ni Tatay. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na rin sila dalang tricycle. Nakita ko pang napasign of the cross si Lola Rosita nang makapasok na si Lolo Fredo at si Tatay noon. Mabuti naman at nakahiram kayo ng sasakyan. Oo, ginising namin si Mang Teban. Pasalamat na lang tayo dahil hindi dinala ng anak niyang nakatira sa bahay niyang tricycle kaya nakahiram tayo. Ihanda mo na yung mga gamit, aalis na tayo. Saad ng aking ama.
Matapos kang makapaghanda, si nanay ay agaran na kaming umalis nun. Lulan ng tricycle ay binagtas na namin ng tahimik at mahabang daan sa kalaliman ng gabi. Kaming tatlo ni Lola Rosita at nanay ang nasa loob ng tricycle. Samantalang si tatay naman ang nagmamaneho at si Lolo Fredo ang nasa likuran ni tatay, hawak-hawak ang itak. Noon ngang bumabiyahe na kami ay parang ang bigat-bigat ng tricycle na para bang marami kaming sakay. Halos hindi yun umaarangkada. "Bilisan mo yung pagpapatakbo ng motor, Noel," utos ni nanay noon. Sunod-sunod akong nagsususukan noon. Malapot, napakapait na laway na hindi maputol-putol. "Ito na nga binibilisan ko na yung magpatakbo eh." Si Lolo Fredo at Lola Rosita naman ay tahimik lamang. Nang tingnan ko si Lola Rosita, nakita kong may bitbit siyang isang supot ng asin at bawang. Itatanong ko sana kung anong gagawin niya sa daladala niya. Kaya nga lang ay tila wala na akong lakas para magsalita pa noon. Nung nasa malawak na palayan sa gilid ng kalsada na ang nadadaanan namin, may nakita akong babaeng nakabistida ng pulang naglalakad sa madilim na parting yon. Mataas naman ang buwan sa kalangitan, kaya nga lang ay panaka-naka yung natatabunan ng ulap. Nung malagpasan na namin ang babae ay saglit ko itong nilingon. At sa paglingon ko, halos panawan ako ng ulirat. Gawa nang siya ang babaeng nakita ko kanina sa bukid ni Lolo Fredo. Pero ibang-iba na ang itsura niya ngayon. Nakamulagat na ang mga mata niya. Namumula yun habang nakangisi ng nakakatakot at walang tigil sa pagtulo ang laway. Narinig ko naman si Lolo Fredo na inutusan si tatay na bilisan lalo ang pagpapatakbo. May humahabol naman sa amin. "Anak nang, subukan mo lang lumapit at talagang sisiguraduhin ko sa iyong mapuputol yung ulo mo. Kaya pala biglang nagkasakit ang apo ko dahil ikaw ang dahilan," sambit ni Lolo. Ramdam ko ng pag-iba ng ihip ng hangin nun. Naging maalinsangan na at nakalanghap na ako ng mabaho na humalo sa hangin. Hindi ko mawari kung anong klaseng amoy yon. Sobrang mabaho, nakakasulasok sa ilong. Muli akong nasuka. Nung matigil na ako sa pagsusuka ay agad kong tinakpan ang ilong at bibig ko. Maya-maya pa, nung inangat ko ang mukha ko, nakita ko ng malapitan ng isang nakakatakot na nilalang. Buhaghag ang buhok niya. Mahaba ang kukot na mumula mga mata. Ngumisi ito kaya't kitang-kita ko ang matatalas niya mga ngipin. Parang aso yun sa bilis ng pagtakbo habang hinahabol ang sinasakyan namin. Panay naman ang pagwasiwas ni Lolo Fredo ng hawak-hawak niyang itak. Samantalang si Lola Rosita naman ay panay ang paghagis ng asin. Mahigpit akong niyakap ng aking ina dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Napapikit na lamang ako para hindi ko makita ang katakot-takot na wangis ng nilalang na yon. "Huwag na tayong tumuloy sa bayan. Dumiretso ka sa kabilang barangay. Mas matatagalan tayo kapag dediretso tayo sa bayan," wika ni Lola Rosita. Nagtanong naman ang aking ama kung bakit hindi kami tutuloy sa paggamutan. Iyon ang sadya namin kaya umalis ng alanganing oras noon. Sinabi naman ni Lolo Fredo na kapag tutuloy kami sa paggamutan ay tiyak na hindi na kami makakarating. Baka maabutan pa kami ng nilalang na yon. Malayo-layo pa ang kabahayan kaya doon na kami sa kabilang barangay pumunta. Marami ang mga kabahayan doon at naroroon din ang albularyong kakilala niya. "Ituturo ko sa iyo yung bahay ng albularyo. Bilisan mo lang. Ako na yung bahalang magtaboy dito na kung sino man tong humahabol sa atin." Sunod-sunod na huni ng wakwak ang naririnig namin. At kahit na nakapikit ako ay alam kong hinahabol pa rin kami noon. "Anak nang, nawala!" bulalas ni Lolo Fredo. Idinilat ko na ang mga mata ko. At nung idinilat ko yon, wala na nga ito. Pero malalakas pa rin ang pagaspas ng mga pakpak na naririnig ko mula sa itaas noon. Kabadong-kabado na ang lahat at panakanakang gumigewang na ang tricycle sa sobrang bilis ng pagpapatakbo.
Minamanduhan naman ni Lolo Fredo si tatay kung saan liliko at kung saan siya dadaan papasok noon. Sa pagdaan ng ilang minutong habulan ay nakapasok na kami sa barangay na sinasabi ni Lolo Fredo. Sigaw ng sigaw ang abuelo ko para sa ganon ay makapangbulabog siya ng mga taong namamahinga na para matulungan kami. Patuloy pa rin sa paghunayang nilalang. Nakasunod pa rin ito sa amin at tila nag-aabang lamang ng tamang pagkakataon. Nang malapit na kami sa bahay ng albularyo, inutusan ni Lolo Fredo si tatay na banggain ang nakaharang na bakuran sa bahay ng albularyo para makapasok kami noon. Dahil kung hihinto kami, baka madumog kami noon. Yun nga ang ginawa ni tatay. Paglapit namin sa bakuran ng bahay na yon, dire-diretso lamang niyang pinatakbong tricycle. Hininto niya lamang ito, ilang dipa na lamang ang layo sa mismong pintuan ng bahay. Pigil hininga ang ginawa namin sa pagkaakalang pati ang pintuan ng bahay ng albularyo ay may dadamay pa. Galit na galit naman ang taong nagsisigaw mula sa loob ng bahay noon. "Sinong anak ng impakto yung bumangga sa bakuran ko?" Sigaw ng matanda. Nagmadali nang bumaba si Lolo Fredo at humingi ng tawad sa matanda. Agaran itong humingi ng tulong. Magsasalita pa sana ang albularyo pero natigilan ito nang marinig niyang huni ng wakwak. Inutusan niya si Lolo Fredo na pumasok kami at siya nang bahala sa aswang na humahabol. "Napakatapang naman! Ang lakas ng loob mong habulin sila hanggang dito sa bahay ko. Pati tuloy bakuran ko'y nadamay sa ginawa mo. Sandali nga at matestingan ko itong pangontrang kakagawa ko lang." Gigil na wika ng albularyo at pumasok na sa loob ng bahay. Paglabas nito ay may bitbit na siyang talibong na may tansong nakapulupot sa hawakan. Pagpasok namin ay narinig ko na lamang na nakikipaglaban na yung nilalang sa albularyo. Pag-angil at sigaw ng albularyong naririnig ko nun. May sinasabi din ng matandang albularyo habang nakikipagharap dito. Ilang minutong nakalipas, tumahimik ang lahat. Ang nakakabigla, hindi lamang iisa ang nilalang na humahabol sa amin noon. Nang makapasok ang albularyo ay sinabi nito, dalawa ang nadali niya na mukhang mag-asawa. Ipinaliwanag niya rin ang itsura ng mga ito nung nag-anyong tao na mga yon. Nagkatinginan naman kami ni nanay dahil sa ang lalaking aswang na sinabi ng albularyo. Yun din ang nakita ko sa bukid ni Lolo Fredo. "Abat kamuntikan ka ng madali, iha. Bagong salta ka lang pala sa baryo kaya naamoy ka agad ng mga Herodes na yun ang presensya mo. Mababa ang dungan mo. Sakitin ka pa." Habang ginagamot niya nga ako'y nagwika siyang dinaan na mag-asawang aswang sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin, ang paglagay ng marka sa katawan ko at pagbibigay ng sakit noon. Oras na mamarkahan na ako umano ng mga ito ay hindi na ako titigilan ng mga yon hanggat hindi nila ako nakukuha. Tinanong ni tatay kung anong klaseng aswang ang gustong bumiktima sa akin. Sinabi naman ng albularyo, kubot umano. "Huwag kayong mag-alala. Mapapagaling at matatanggal ko ang marka sa katawan ng anak niyo. Tsaka mabuti at dito niyo naisipang dumiretso dahil kung nagkataong sa ospital kayo pumunta. Aba, baka hindi na ito abutan ng umaga." Takot na takot ako nun. Isa pa'y hindi ko lubos sa kalain na kaya palang padaanin ng isang aswang ang pambibiktima niya sa pamamagitan lamang ng pagpapalipad hangin. Matapos nga akong gamutin ng albularyo ay hindi pa kami nito pinauwi. Pinaahis niya pa kay Lolo Fredo at tatay ang nasirang bakuran. Magmula nang mangyari yon, natigil na ang iyak at sigaw ng babaeng naririnig ng mga taga-baryo sa kalagitnaan ng gabi. Ang sabi pa ng albularyo, yung humabol sa amin ang siyang may kagagawan. Kaya umano yun sumisigaw na parang hihingi ng tulong. Dahil sa oras na may lumabas ng bahay at tulungan umano yon, yun ang pagkakataon ng mag-asawang ito na makapangbiktima.